Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok kami ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Pangulong Bongbong Marcos pinabilisan ang reforma sa teaching career at pinangunahan ng promotion ng halos 2,000 mga guro. Simba Kalusugan Healthcare Program ng CBCP inilunsad. Requirements para sa visa applicants mula sa Pilipinas mas pinadali na ng South Korea. Pagpasok ng stem cell medicine sa merkado, rekomendado na sa Japan. Team Pilipinas tinapos na ang kampanya sa 25th Winter Olympics. At Michelle Yeoh, ginawaran ng star sa Hollywood Walk of Fame. Sa ating unang The Better News ngayong araw, para po ito sa ating mga masisipag na guro. Katuwang ang Department of Education o DepEd, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang promotion at oath-taking ceremony ng halos 2,000 public school teachers at school administrators mula Bulacan at Pampanga. Kasabay niyan, isinulong din ng Pangulo na mapabilis ang reforma para sa mas malinaw na career growth para sa mga guro sa ilalim ng kagawaran. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Pinabibilisan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng Republic Act 12288 o ang Career Progression for Public School Teachers and School Leaders Act bilang tugon sa kakulangan sa career growth ng mga guro sa pampublikong paaralan. Sa ilalim ng naturang batas, mas malinaw ng classroom at leadership career path ng mga guro na may katumbas ding pagbabago sa sahod at benepisyo. Ang Teacher 2 ay posible ng makaabante bilang Teacher 7, habang may katampatan ding pag-angat sa estado ng Master Teachers at Principals. I have always believed that the true measure of a nation's progress is the kind of future that we prepare for our youth. Policies and programs set the direction, but it is through you, our teachers, that these aspirations take root and grow. Kaya tanyaan ninyo ako ng taus-pusong pasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong dedikasyon at sa inyong malasakit. Ginawa ng Pangulo ang panawagan kasabay ng isinagawang oath-taking ceremony sa San Jose del Monte Sports Complex ng nasa 1,991 na public school teachers at school heads sa Bulacan at Pampanga. Nanawagan naman si Education Secretary Sonny Angara sa iba pang qualified personnel na agad isumite ang kanilang requirements para ma-promote o oportunidad na binuksan sa tulong ng panibagong pondo sa ilalim ng 2026 National Budget. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, aprobado na rin ng DepEd ang pagkakaloob ng 5-day wellness leave para sa mga guro at kawani ng DepEd sa buong taon. Layunin nito na pagtuunan ng pansin ang mental health ng mga teacher. Layunin nito na pagtuunan ng pansin ang mental health ng mga teacher kasabay ng mga hamon at pangangailangan ng sektor. Narito ang detalye sa report na ito. Inaprubahan na ng Department of Education o DepEd ang pagkakaloob ng 5 araw na wellness break o leave para sa mga guro at kawani kada taon. Ito raw ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan na suportahan ng mental health at overall wellness ng mga guro kasabay ng tumataas na hamon at pangangailangan sa sektor ng edukasyon na alinsunod na rin sa Mental Health Act at Wellness Leave Policy ng Civil Service Commission o CSC. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, layunin nitong mas pagtuunan ng pansin ng kapakanan ng mga guro at empleyado at isulong ang mental health sa buong public sector. Sa ilalim ng guidelines ng CSC, saklaw nito ang lahat ng kwalipikadong opisyal at empleyado ng DepEd. Kabilang narito ang mga nasa permanent, temporary,
casual, contractual, coterminus, substitute at provisional positions, pati na ang contract of service at job order personnels. Batay naman sa DepEd order, pwedeng mag-file ng wellness leave ng paisa-isa o hindi higit sa 3 magkakasunod na araw sa isang taon. Maaari itong gamitin para sa mental care, physical wellness activities o simpleng pagpapahinga. Hiwalay naman ito sa umiiral na iba pang pinagkaloob na leave sa mga guro tulad ng sick leave at vacation leaves. Samantala, para naman sa application sa wellness leave, kailangan lang na magsumite ng hindi bababa sa 5 araw bago ito gamitin, liban na lang sa emergency situations. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa usapang holidays, kabi-kabilang fiesta at founding anniversary ang nakaamba sa darating na Marso sa ilang mga probinsya. Kaya naman pinirmahan na ng palasyo ang 6 na special non-working days para bigyang daan ang pagsalubong ng mga kapistahan at araw ng pagkakatatag. Kung saan ang mga ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Idineklara ang ilang araw sa buwan ng Marso bilang special non-working day sa 6 na piling lugar sa bansa. Layunin ng deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na makilahok sa kanilang mga local festival at founding anniversary ng kanilang mga lugar. Sa proklamasyon nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, walang pasok sa Tanawan City, Batangas sa March 10 para sa ika-25 cityhood anniversary at sa Norala, South Cotabato para sa founding anniversary. Sa March 13, wala ring pasok sa Bauco Mountain Province para sa Begues de Bauco Festival. Sa March 16 naman, special non-working day sa Aguilar, Pangasinan para naman sa Ansakit Festival. Suspendido rin ang pasok sa buong lalawigan ng Masbate sa March 18 para sa 125th founding anniversary nito. Sa March 20 ay wala ring pasok sa San Fernando La Union para sa kanilang founding anniversary. Para sa Deezer TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilunsad naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang programang Simba Kalusugan na layong maghatid ng serbisyong medikal sa mga parokya at simbahan sa Metro Manila at Calabarzon. Dito katuwang ng CBCP ang Department of Health o DOH kung saan target naman ng kagawaran na mapalawig ang naturang programa sa buong Pilipinas. Ang mga detalye ihahatid ni James Galange. Inilunsad ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP at ang Department of Health o DOH ang healthcare program na Simba Kalusugan, kung saan layunin nitong maghatid ng libreng serbisyong medikal at pangkalusugan sa mga parokya sa Metro Manila at Calabarzon, gayon din na maabot ang mga indigenous community sa mga malalayong lugar. Ang naturang programa ay nag-aalok ng libreng HIV screening, kidney function test, x-ray, dental at mental health consultations at marami pang iba. Habang humigit kumulang 100 voluntaryo naman na nakahandang maglingkod at magbigay ng tulong sa mga pasyente. Parte ito ng inisyatiba ng simbahan na paglingkuran ang mga may sakit bilang tugon sa kanilang misyon na ibahagi ang turo at tawag ng simbahan. Target din ng CBCP na ma-feature ang iba't ibang success stories sa mga parokyano mula sa iba't ibang simbahan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Plan ng DOH at pinaglilingkuran ng mga diocese at mga parokya ay isang sambayanan. Pareho namang ang nagsisimba at ang mga may karamdaman at nangangailangan ng pagkalinga ng mga may sakit, iisang tao. Para sa Deezer TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, heto naman ang The Better News para sa mga may balak na mag-hashtag trip to South Korea dyan. Dahil mas pinadali na ang mga requirements sa pagpapasa ng dokumento para sa mga visa applicant. Ang mga dapat nating malaman, ihahatid yan ni Mili Borja. Inanunsyo ng Korea Visa Application Center in the Philippines ang mga pagbabago sa requirement na dokumento para sa mga visa applicant na layong pabilisin at padaliin ang proseso at hikayatin ng mas maraming biyahe patungong South Korea. Naging epektibo ang mga bagong panuntunan noong February 20, 2026. Ayon sa advisory ng KVAC, tatanggalin na ang kinakailangang pagpapasa ng 3 months of bank statements na dati ay obligado sa lahat ng uri ng visa. Pinasimple rin ang requirements para sa mga estudyante kung saan maaari na magpasa ng original na school certificate o kopya ng student ID sa halip na pareho. Para naman sa mga group o family application,
isang kopya na lamang ng mga pare-parehong dokumento gaya ng invitation letters at family relationship papers ang kailangang isulite at ilalakip sa file ng representative applicant. Nagluwag din ang KVAC sa ilang employment-related requirements dahil hindi na kailangan ng explanation letter kung walang landline number o may electronic signature ang mga dokumento. Basta may nakasaad na maaaring makontak na email o mobile number. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo sa usaping kalusugan. Inirekomenda na ng mga eksperto mula sa Japan sa kanilang local health ministry ang mga proyektong magtataguyod sa manufacturing ng regenerative medicines para sa mga pasyenteng may sakit sa puso at nervous system. Sa oras na maaprubahan, ito na ang magiging kauna-unahang batch ng mga gamot na may pluripotent stem cells na bubuksan sa publiko. Bida sa mga panukalang ito ang ReHeart na heart muscle sheaths na makatutulong sa pagbuo ng panibagong blood vessels at pagbabalik sa normal na kondisyon ng puso. Kasama rin sa mga inaasang makikinabang ay ang mga pasyente na may Parkinson's disease na nagdudulot ng panginginig at mabagal na pagkilos. Ang stem cells ay nakikita bilang malaking susi sa pag-usad ng medical research dahil sa kakayahan nito na maihulma bilang iba't ibang uri ng cells na kakailanganin ng ating katawan. Sa mundo ng palakasan, opisyal lang nagtapos ang kampanya ng Pilipinas sa 25th Winter Olympics na ginanap sa Italia. Ang naging makasaysayang run ng dalawa nating alpine skier, tinutukan yan ni Matchpoint, Mili Borja. Nagtapos na ang kampanya ng Team Philippines sa 25th Winter Olympics matapos lumugar sa ika-50 na pwesto si Tallulah Pru sa women's slalom ng alpine skiing sa Tufan Alpine Skiing Center sa Cortina, Italy. Nagtala ang 17-year-old Filipino-American ng kabuuang oras na 2 hours, 8 minutes and 48 seconds sa dalawang run na sapat para sa 50th place para sa 95 na candidates. Nauna rin siyang nagtapos sa ika-52 na pwesto sa Giant Slalom event. Kasama rin sa kompetisyon si Francis Cesarelli na nagtapos naman sa ika-54 sa Giant Slalom at hindi nakaabot sa ikalawang run ng slalom. Mananatili sa Cortina sina Pru at Cesarelli para sa closing ceremony ng palaro kasama ang Philippine Chief de Mission na si Jezreel Apilar. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, it's a yes. Engaged na ang aktres na si Iwa Moto sa kanyang longtime partner na si Pampi Lacson. At kung sa Hollywood naman na pag-uusapan, ginawaran ng star sa iconic Hollywood Walk of Fame ang Oscar winner Malaysian actress na si Michelle Yeoh. Balitang engagement at achievement sa report ni Showbiz Angel. Matapos ang 14 na taong relasyon, engaged na ang aktres na si Iwa Moto sa kanyang partner na si Pampi Lacson. Nangyari ang proposal habang nagbabakasyon sila sa Japan. Agad ngang bumuhos sa mga komento ng pagbati, kabilang na riyan ang aktres na si Jodie Santa Maria na ex-wife ni Pampi. Hirit pa nga ni Jodie, ready na raw ang kanyang susuotin sa wedding. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang pagkakaroon nila ng blended family sa kabila ng kanilang naging relasyon. Si Lacson ay may 2 anak kay Iwa habang may 1 anak naman ito kay Jodie. Samantala, sa iba pang balita, ginawaran na ng star sa Hollywood Walk of Fame ang 64-year-old Malaysian actress na si Michelle Yeoh. Kung matatandaan, taong 2023 nang gumawa ito ng kasaysayan bilang first ever Asian na nagwaging Best Actress sa prestiyosong Oscars matapos ang kanyang mahusay na pagganap sa Everything Everywhere All at Once. Sa speech nga niyon, sinabi nitong bagamat isang pangalan lamang ang nakaukit sa naturang bituin, ngunit kinakatawan nito ang napakaraming taong naging bahagi at dahilan ng kanyang tagumpay. Si Michelle Yeoh na bumida rin sa Wicked at Crazy Rich Asians, ang ika-2,836 na personalidad na ginawaran ng star sa tanyag ng landmark na matatagpuan sa Los Angeles. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong na hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito
ang The Better News. Ako po si Raul Vic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.